Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalig ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro? Isa pong masayang pagbati ang aming ipinapaabot sa lahat ng laging sumusubaybay sa palatuntunang ito, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo at binabati din natin kapatid na Christian, ang mga kapatid natin sa iba't ibang mga distrito at iba't ibang mga lokal, di lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. Apo, welcome po kayo mga kaibigan. Samahan po ninyo kami sa isang makabuluhang pagtalakay. Ang pag-uusapan po namin sa palatuntunang ito ay tungkol po sa pagsamba na tinatanggap, pinahalagahan ng ating Panginoon Diyos. Maaring masakit po para sa iba na marinig na hindi po lahat ng pagsamba na ginagawa sa iba't ibang mga relihiyon ay pinahahalagahan po ng ating Panginoon Diyos. Mayroong pagsamba na sayang lang, na uwi lang sa wala, na kahit gaano kalaki pong puhunan ng tao pagka hindi naman yun ang pagsambang nakalulugod sa Diyos, lahat po ng yun nahuhulog lang sa pagiging walang kabuluhan. Kaya ipaglilingkod po natin sa ating mga taga-subaybay ngayon ang katotohanan na sa dinami-rami po ng mga sumasamba sa Panginoon Diyos, meron lamang hinahanap po ang Panginoong Diyos na sasamba po sa Kanya. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, katotohanan ng nakasulat sa Biblia, kapatid na Christian, hindi po namin kuro-kuro ito. Ano? Sino ang mga tao na hinahanap ng Diyos na sumamba sa Kanya? Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Ang nakasulat po dito po sa Juan sa 4:23 hanggang 24. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ang hinahanap po ng ating Panginoon Diyos na sumamba sa Kanya ay yaon pong mga tunay na mananamba. Paano kung sumamba sa Diyos ang mga tunay na mananamba? Ayon po sa ating binasa, sinasamba nila ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Iba yan sa nakikita nating pagsambang ginagawa ng mga tao na gumagamit ng imahen at ng rebulto na pagsamba daw patungkol sa ating Panginoon Diyos. Mamaya po, huwag kayong bibitiho, tatalakay kami ng tungkol sa bagay na yan. Ngayon, paano ang pagsamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan na ang nagsasagawa ng ganitong mga pagsamba ay ang mga tunay na mananamba? Ganito po ang patuloy na pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 6:9 hanggang 10. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at ganito po ang ating mababasa. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang pagsamba po sa Panginoon Diyos sa Espiritu ay pagsamba po sa pangalan ng Diyos. At ang pagsamba naman po sa Diyos sa katotohanan ay sa pamamagitan po ng gawin ang kalooban niya o sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Kaya ang sumasamba sa Diyos sa Espiritu, sumasamba sa kanyang pangalan. Opo. Pinupuri, niluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. At ang sumasamba naman sa Diyos sa katotohanan ay sinusunod ang kalooban niya, sinusunod ang kanyang mga kautusan, kaya nakalulugod, nakaluluwalhati sa kanya. Paano yung may pagsamba daw sa Diyos? Meron din daw pagkilala sa Panginoong Hesukristo, pero hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan po natin ang mababasa natin mga kaibigan. Sa Mateo sa 7:21 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon,
ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Sa araw na iyon, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo? Ngunit sasabihin ko sa kanila ng walang paligoy-ligoy, hinding-hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Pinatutunayan po ng ating Panginoong Hesukristo na pagka hindi po kalooban ng Diyos ang nasusunod, hindi po makapapasok sa kaharian ng langit ang tao, katumbas, hindi po maliligtas. Kahit pa maraming ginagawa na bahagi ng kanilang relihiyon o paglilingkod sa Diyos at kay Kristo. Opo, ayon nga po sa binasa natin, may mga tao pa nga po na nagsalita sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nangaral sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Opo, gumawa pa po ng himala na ang isang kahayagan po ay nagpalayas daw po sila ng mga demonyo at gumawa po ng maraming mga himala at kababalaghan. Yun daw ang kahayagan ng kanilang pagkilala sa tagapagligtas. Pero ano sagot sa kanila ng tagapagligtas batay sa mga talatang ating binasa? Ayon po sa binasa natin, sasabihin ko sa kanila nang walang paligoy-ligoy, hinding-hindi ko kayo kilala. Lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Sa makatwid, hindi tinanggap, kundi sila po'y ipinagtabuyan pa ng ating Panginoong Hesukristo. Katumbas pong hindi makapapasok sa kaharian ng langit, hindi maliligtas. May pagsamba po bang ginawa? Meron. May paglilingkod po ba? Meron din. Pero sapagkat hindi ayon sa kalooban po ng ating Panginoon Diyos at hindi naman sila kabilang sa mga tunay na mananamba, hindi na tinanggap yung kanilang pagsamba, hindi pa magtatabo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ayaw po namin na ganun ang maging kasawian ng tao na may puso na maglingkod sa Diyos. Kaya itinutuwid sa pamamagitan po ng ganitong programa. Kailangan po iayon natin sa kalooban ng Diyos. Alin ba yung kalooban ng Diyos na dapat matupad ng tao para mapabilang siya sa mga tunay na mananamba na ang pagsambay tinatanggap ng Diyos at ang ibubungay kaligtasan ng kaluluwa. Ganito po ang nakasulat sa Biblia, Efeso sa 1:9 hanggang 10 at 7. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa sangkalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa kanya sinasabi ko na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang kalooban po ng Panginoong Diyos na dapat pong masunod ng tao ay ang matipon po ang tao sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit dapat dumaan sa prosesong iyan na ang mga tao matipon muna sa Panginoong Hesukristo? Ano ba mayroon sa ating Panginoong Hesukristo? Nasa Panginoong Hesukristo po ang katubusan. At ang katubusan, ito po anya ang kapatawaran ng atin pong mga kasalanan. Pagka natubos at napatawad, maliligtas na. Opo. Pagka natubos, may karapatan na sa tunay na pagsamba at paglilingkod po sa Diyos. Marami na ho tayong pagtalakay tungkol dyan. Paano matutupad ang kalooban ng Panginoon Diyos na ang mga tao na maglilingkod sa Kanya ay matipon muna sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin sa kaparehong talata po, Efeso 1:9 hanggang 10. Dito po sa New Filipino Version. Pakinggan ninyo mga kaibigan at ganito po ang ating mababasa. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang pangulo na walang iba kundi si Kristo para matupad po ang kalooban ng Diyos na matipon ang tao lahat sa ating Panginoon Kristo. Kailangan anyang mapasailalim
sa pangungulo ng Panginoong Hesukristo. Oo. Pero paano mangyayari yun na ang mga tao ay mapailalim sa pangungulo ng ating Panginoong Kristo? Anong kailangan niyang aniban? Kailangan po niyang aniban ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na ito po ay ang iglesia. Ano pangalan, kapatid na Christian, ng iglesyang katawan ng Panginoong Kristo? Kaanib doon ang mga tinubos ng kanyang dugo, nasa loob noon ang mga tunay na mananamba sa ating Panginoon Diyos. Biblia po ang sasagot yan. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Ang nakasulat po sa Gawa sa 20:28 mula po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa ating wika, pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang pangalan po ng iglesyang katawan ni Kristo, na dito po dapat maging kaanib ang tao, ito po ay ang iglesia ni Kristo. At ito ang tinubos ng dugo ni Kristo. Naalala po ba ninyong binasa kanina ng kapatid na Christian na kay Kristo ang katubusan, Opo. kapatawaran ng kasalanan? Sa makatwid, para matubos, dapat nasa iglesia ni Kristo. Narito rin ang tunay na paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sumasamba po kami sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba namin ang pangalan niya at tinutupad ang kanyang kalooban. Paano yung mga pagsamba na nakikita natin ginagawa ng mga tao? Ginagamitan ng mga larawang inanyuan, ng mga imahe, ng mga rebulto. Ano ang katunayan, kapatid na Christian, na ang ganong uri ng pagsamba hindi ayon sa katotohanan o kalooban ng ating Panginoon Diyos? Ipinagbabawal po kasi ng Panginoong Diyos. Ang katunayan mga kaibigan, nakasulat po dito po sa Exodo sa 20 sa 3 hanggang 5. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan ninyo. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Talagang ipinagbabawal po ng Panginoong Diyos noon pa po ang pagsamba, paggawa ng rebulto para ito ay sambahin. Ano ang pasya sa mga sumasamba sa mga rebulto? Namumuhunan yan kapatid na Christian ng pagod, ng tinatangkilik, ng buhay. Yung mga napapanood natin, buwis buhay Opo. Para dyan sa kanilang mga imahen, nababanal ba sila at ikaliligtas ba yung ganung gawain? Yun nga pong nakalulungkot sapagkat hindi po eh. Sapagkat tiniyak po ng Biblia, sabi ng Panginoon Diyos sa mga gumagawa nun, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Sa makatwid, ang pagsamba po sa larawan o sa rebulto, kahit pa po sabihing iniuukol po nila para sa Panginoong Diyos, katumbas din po iyon ng pagsamba sa Diyos-Diyusan na ayaw po ng ating Panginoong Diyos. At ang totoo, sa mga nababasa natin, sa mga nalalathala, maging sa pag-amin ng ibang mga autoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa, Iglesia Katolika. Bukod dyan sa mga imahen, mayroon pa silang mga relikya. Relikya ng ganong patron, relikya ng ganitong santa, ganitong santo, na inililibot sa iba't ibang mga bansa. Pagdating sa isang bansa, nililibot sa iba't ibang mga parokya pa nila, dinudumog ng mga tao, kumukuha ng panyo, dinadampi, pinapahid sa katawan. Sinasambay ang mga relikya, sapagat may pag-amin naman sila tungkol dyan. Pero anong sinasabi ng mga nagsuri tungkol dyan sa kanilang tinatawag na mga relikya? Pakinggan po natin ang mababasa natin mula po sa aklat na pinamagatang The Vatican Papers sa page 15 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Sa ilang mga siglo, ang simbahan ng San Juan Lateran sa Roma ay nag-ingat ng bungo ni San Pedro sa isang lalagyang pilak na kung saan ilang milyong mga mananampalatayang Katoliko ang nagpunta upang sumamba. Sa huling ulat ni Guarducci ay natitiyak na ito ay isang huwad na relikya. Ito po ang napatunayan ng
nagsuri tungkol po sa relikya. Mm. Katulad po ng di umano'y bunguraw ni Apostol Pedro. Mm. Napatunayan po na ang relikyang iyon na sinamba pa nga po ng mga mananampalatayang Katoliko, yun daw ay huwad o Mm. palsipikado. Maaring bungo talaga yun ng isang tao. Pero napatunayan, hindi totoong kay Apostol Pedro eh. Mm. Gaano karaming tao ang lumuhod doon, ang humalik doon kahit bungo yun. Nagpahid ng panyot, ipinahid sa katawan. Kahit pa sabihin kay Apostol Pedro yun eh. Mm. Hindi dapat ganoonin yung mga relikyang yun na pinag-uukulan ng pagsamba ng mga tao. At bakit kaya hindi sinasaway ng mga otoridad ng Iglesia Katolika? Samantalang napatunayan pala na yung mga relikya, kasama yung sinasabing bungo daw ni Apostol Pedro, ay huwad na relikya. Dito rin po sa aklat po na binasa natin, pero sa page 102 ay ganito po naman ang mababasa natin sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ang Batikano rin ay nagtatamasa ng malaking kita mula sa mga relikyang ipinamahagi nito sa buong mundo. Kapag ang isang simbahan ay humihiling ng isang relikya ng mga abo o mga buto, malaking abuloy na salapi ang inaasahan. Ang kabuuan nito ay ipinauubaya na sa pagpapasya ng kinauukulang pastor o obispo. Ang pusod ng isang santa, Santa Venerina, halimbawa, ay umabot sa nakagugulat na halagang halos 200,000 dolyar sa isang simbahan sa Calabria. Ayon po sa may akda po ng aklat na ito, ang Batikano po o ang Iglesia Katolika nagtatamasaan niya ng malaking kita mula po sa mga relikya. Kaya hindi talaga sinasaway eh. Kasi kumikita sila eh. Kumikita po. Yan sa mga sinasabing relikya. Mhm. At paano raw kumikita ang Iglesia Katolika dyan sa mga relikya na yan? Ayon po sa binasa natin, kapag ka ang isang simbahan anya'y humihiling ng isang relikya ng mga abo o mga buto, malaking abuloy po ng salapi ang inaasa. Bukod doon sa huwad o palsipikadong bungo ni Apostol Pedro, ano pang halimbawa ng relikya na sabi sa binasa natin pinagkakakitaan daw ng Iglesia Katolika eh. Ang isang halimbawa po, yung binanggit dito na ang pusod ng isang santa, yung kinikilala po nilang Santa Venerina, halimbawa ay umabot sa nakagugulat na halagang halos 200,000 dolyar sa isang simbahan sa Calabria. Isipin mo, pati pusod pinagkakakitaan. Opo. Diba? Paano kaya nila na-preserve yung pusod na yun? Mhm. Diba? Kumikita ng napakalaking halaga ng salapi. Kaya talagang hindi sinasaway. Kumikita sila dyan eh. Opo. At ano pa halimbawa kapatid na Christian ng palsipikadong relikya na ginagala kung saan-saang mga parokya, pinagkakakitaan ng marami, pagkatapos sinasambat niluluhuran pa ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. Pakinggan naman po natin dito po sa aklat na Crime and Immorality in the Catholic Church sa page 245 hanggang 246 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ang mga relikya ay pira-pirasong labi ng mga katawan ng mga santo o mga bagay na nadaiti sa kanilang mga katawan o sa katawan ni Kristo o ni Maria. Karaniwan ng ang mga indulhensya ay iniuugnay sa mga relikya at maaaring matamo ng sino mang meron ng mga ito, ng mga sumasamba o humahalik sa mga ito. Ang pagbibili ng mga huwad na relikya noong panahon ni Lutero ay bantog sa kasamaan. Kabilang sa mga panlilinlang ay ang mga balahibong mula sa mga pakpak ng mga anghel, na labing alabok mula sa pagkakalalang kay Adan, gatas mula kay Birhing Maria, at ilang di umano ay mga lambong na pamburol mula sa libingan ni Jesus. Ang ilan pa po sa halimbawa na ginamit nilang pasipikadong relikya po, yung pong mga binabanggit sa binasa natin na yun pong balahibong mulaan niya sa pakpak ng mga anghel. Isipin mo, pati balahibo, Oo. galing daw sa anghel. Pwedeng baka balahibo nga yun, pero baka sa gansa o sa manok. Mhm. Tapos sinabi, galing daw sa anghel. Mhm. At ano pa yung mga relikyang sinasabi dyan? Ang matindi pa ho yung binanggit na nalabing alabok mula sa pagkakalalang kay Adan.
may excess na alabok, hindi pa nagamit lahat. Oh, ganun. O parang ganun lumilitaw, may nalabi pa eh. May gatas pa sinasabi dyan eh. Opo, gatas mulaan niya kay Birheng Maria. Mhm. At ilang di umano ay mga lambong na pamburol mula sa libingan ni Jesus. Doon sa unahang bahagi ng binasa mo sinasamba raw, hinahalikan yung mga relikya. Pati yung kanilang mga imahen, Mm. nakabawal-bawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya hindi tunay na mananamba ang Iglesia Katolika. Huwag po kayong magagalit sa amin. No? At meron bang magagawang mabuti sa tao yung pagsamba sa mga imahen, sa mga rebulto? Wala po. Ang katunayan, mga kaibigan, pakinggan po ninyong nakasulat dito po sa Jeremias, sa 10:3-5. Ganito po ang ating mababasa. Ang dinidyos nila'y di maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ng ginto at pilak, minartilyo at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakalalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala ring maibibigay na mabuti. Ito po ang katotohanan tungkol sa mga rebulto, larawan na ginagamit po ng iba para sambahin. Mm. Ayon po sa ating binasa, mga kaibigan, ito po ay hindi anya maaasahan Mm. at wala pong magagawang masama, Mm. wala rin pong magagawang mabuti dun sa tao. Kaya iba ayaw tigilan tatakot doon sila, baka masumpa. Mm. Sabi wag matakot Walang epekto yon na hindi kayo masusumpa kung titigilan nyo. At kung hihingi kayo dyan ng kung ano, wala rin maibibigay yan, di ba? Sayang ang sinasabing, ano man ang tawag nila, kung venerasyon o ano man, adorasyon, ano man, iba-iba sinasabi nila Opo. dyan Pero isa lang lundo, sinasamba nila ang mga imahen o mga rebulto na kabawal-bawalan po ng ating Panginoon Diyos. Wala naman tsansa na yung mga nandyan sa ganyang maling paraan ng pagsamba ay maging kabilang sa mga tunay na mananamba sa ating Panginoon Diyos. Meron pa po, ang mahalaga po masunod ang ipinagagawa ng Panginoong Diyos. Ano po yun? Pakinggan ninyo mga kaibigan. Dito po sa 2 Korinto, 6:16-18, ganito po ang nakasulat. Unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako't mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Akong magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ito po ang ipinagagawa sa tao, lalo na para doon po sa mga nahulog sa pagsamba sa mga rebulto o sa larawan, para po sila ay magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa Diyos. Ayon po sa ating binasa, lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Sa makatwid, dapat pong iwan at tigilan ang pagsamba sa mga larawan. At ano pangako ng Diyos pagka iniwan ng tao ang maling paraan ng pagsamba? Ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan. Doon sa balangkas ng panalangin na itinuro ng Panginoong Hesukristo, na nandun din yung pagtuturo tungkol sa kung sino ang tunay na mananamba at ang Opo. tamang paraan ng pagsamba. Kung naalala pa nila, yung sabi doon, Ama naming nasa langit ka. Opo. Balangkas ng panalangin po yun. Diyos sa binasa natin, sabi ng Diyos, ako ang sa inyo'y magiging ama. Mm. Sa makatwid, magkakaroon ang tao ng karapatan sa pagtawag ng Ama sa Diyos, karapatan sa tunay na pagsamba. At nakapaloob sa karapatang iyon ang pag-asa po sa mga pangako ng Diyos, lalo na nga po ang pangakong kaligtasan na minimithi po nating lahat. Sana po, iwanan ninyo ang maling paraan ng pagsamba. Pagkasama-sama tayo sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, narito po ang tunay na paraan ng pagsamba sa Diyos na ang ibubungay kabanalan po natin at kaligtasan po natin sa araw po ng paghuhukom. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Hindi sana kami nakapanakit ng kalooban nyo. Sa halip ay
naunawaan ninyo kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Amen. Muli mo pong ginamit na kasangkapan ang palatuntunan ito Opo. upang maihayag po ang katotohanan na kailangan pong tanggapin, sampalatayanan at sundin ng tao upang magkaroon ng karapatang sumamba sa iyo, Amen. makabilang sa mga tunay na mananamba Amen. at makatiyak po ng mga pagpapala mo, lalo na po ng kaligtasan. Amen. Nawa ang lahat ng naabot po ng palatuntunan ito, makapagdesisyon na po sila na sumunod sa iyong mga kalooban Amen. para makabilang po sa mga tunay na mananamba. Opo. Makasama namin sa loob ng tunay na iglesia Opo. at makasama po higit sa lahat sa pagmamana ng kaligtasan. Amen. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Nawa ay nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang palagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.